Okay, so the topic for today is about the Flock Model 1503. This is a battery powered insulation tester. This tester meet IEC 61010 standards. So kasi may mga tester tayong hindi battery powered, yung mga lumang tester. So itong tester na to, this tester measure or test the following: AC DC voltage, earth band resistance, and insulation resistance. So tatlo ang pwedeng paggamitan nitong tester na to. Pwedeng mag-measure siya ng AC/DC voltage, earth band resistance, yung grounding resistance ng grounding, at saka insulation resistance, yung mga wire, yung ano ng balat ng wire, i-measure na yung resistance kung hindi ba makakuryente. Kasi minsan may mga balat ng wire na damage or masyado ng palaging overload, so re-reduce yung insulation, so magkaroon ng leakage current. So itong tester na to pwedeng gagamitin. Meron tayong probe, dalawang probe sa tester na to, itong black at saka red na probe. So itong black dito to sa lagay sa common, dito common. Saka kung mag-measure ka ng voltage, ito dito ilagay. Pero kung resistance, dito siya ilagay. Kung resistance. So, pwede tayong, ito naman ang off sa selector. Ito ang off niya. This tester enters the sleep mode and blanks the display if there is no function change or button press for 10 minutes. So kung hindi ito ginagalaw, after 10 minutes nagkaroon siya ng sleep mode. So meron tayong battery saver ng tester na ito. So every 10 minutes kung hindi ito magalaw, i-disabled niya during any insulation resistance or earth band resistance measurement. So meron tayong rotary switch position sa tester na ito. Meron tayong off, voltage, ito naman ang ohms sa earth resistance banding, at saka may dalawa tayong range sa insulation resistance testing, itong 1000 at saka 500 volts. Ito lang ang range sa tester na ito. At saka kung mag-reading tayo, pwede natin i-lock para pwedeng ma-hold niya yung reading. At saka itong test button kung at ano tayo ng test. Tapos ito namang blow, ito naman yung mamili ka kung sa DC, ito ang gagamitin mo. Tapos ito namang puti, pwede din siya sa DC. So during testing of insulation at saka yung sa ohms, pipindutin tong test. Mayroon tayong isang probe naman na ito na meron ng switch dito sa gilid, test. Pwede siyang pindutin para instead na dito ka, pwedeng ito ang gagamitin pamalit dito sa isa. Hindi ko palagi itong ginagamit, so itong ginagamit ko para madaling gamitin. So kung voltage, dito na siya isaksak, or insulation resistance dito. Pero kung earth band, dito siya, dito ilalagay. So yan ang ng probe na ito ginagamit. Tapos itong yan ang pinipindot pag mag-test button. So itong tester na ito, pwede may selector siyang off, na ito ang mag-turn off the tester, and then ito naman yung selector para sa pag-check ng AC or DC voltage, na ang range niya from 0.1 volts to 600 volts. So hindi siya pwede sa lumampas ng 600. Tapos ito naman ohms, ito ang ma-check niya from 0.01 ohms to 20 kilo ohms. So lampas ng 20 kilo ohms, di na niya kaya sa dito na setting. Pero dito sa selector na ito, 1000 volts na meron siyang DC voltage, kaya niyang mag-measure ng 0.01 ohms to 2000 mega ohms. So
yan ang kaya niya. Pero kung depende, kasi itong tester na to may dalawang selector lang siya, 1000 volts, 500 volts. So kung 1000, abot siya ng 2000 mega ohms, mga ganun. Yan ang maximum niyang ma-reading. Pag mag-measure ka ng voltage, dito mo ilagay, tapos ano mo, selector dito, sabi, tapos tingnan mo ang reading. Yan, 1.6 volts DC. To measure resistance, insert these probes in the ohms and common input terminals. So ito nasa volts, i-transfer siya dito if we want to measure resistance. Then turn the rotary switch to the 0 ohms position, ohms. So dito siya, and then short the ends of the probe together, press the and wait until dust appears. So we short the ends of the probe together, press the blue and wait until that is appear in the display. The testers measure the probe resistance, stores the reading in memory, and subtract it from reading. The probe resistance reading is saved even the tester is turned off. So if the probe resistance is greater to 0 ohms, the resistance will not be saved. So connect the probe to the circuit to be measured. The tester actually detects if the circuit is energized. So the primary display shows until you press the test. Until you press the test button and valid resistance reading is obtained. So we try this resistor. So we have 450 ohms reading. So dito tayo sa measuring insulation resistance. Insulation test should only be performed on the de-energized circuits. To measure insulation resistance, set up the tester. So insulation resistance, kailangan itong probe na to, this probe dito ilagay sa insulation resistance. So and then turn the rotary switch to the desired test voltage. So depende sa i-test mo yung desired voltage. Kung 1000 volts pataas, meron siyang reading na pwedeng iset mo siya sa 500, pwede din sa 1000. Connect the probe to the circuit to be measured. The tester will automatically detect if the circuit is energized. So kung ang wire may voltage, madetect niya kagad. So wag kang wag mo ituloy, baka may power yun. So the high voltage symbols along with the primary display of more than 30 volts warns if voltage more than 30 volts, AC or DC is present. In this condition, the test is inhibited. Disconnect the tester and remove power before proceeding. So pause and hold the test to start the test. So kung mag-test tayo, kailangan pindutin natin to or ito. So susubukan natin ito. Test tayo ng insulation na resistance ng motor. So i-connect natin yung black doon sa line, sa wire, and then yung red probe doon sa ground. So yan yung standard na connection ng probe. So now iti-test natin yung insulation resistance ng motor. So ngayon meron tayong 78, 81 mega ohms, 91 mega ohms, 94, 96, 97, 98, 1 mega ohms. So 1.01 mega ohms, 1.02 mega ohms. So yan yung result ng motor natin. So okay ang insulation resistance ng motor.